Ang kwento na ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang adventurer na maagang naulila kasama ang kanyang kapatid na babae. Hindi kalaunan ay nakatanggap siya ng walang kwentang kasanayan, pagtapos nun ay inaalipusta na siya ng mga taong nasa paligid niya at pati na rin ang mismo niyang kapatid dahil ang ating bida ay sobrang hina at walang pakinabang ang binigay sa kanya na kasanayan. Nagsimula ang kwento ng maalala ng ating bida ang nangyari sa kanyang mga magulang. Sa araw na iyon ay pinatay ang kanyang ama at ina ng mga halimaw. Kaya naman sa araw na namatay ang kanyang magulang ay ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging mahusay na adventurer siya. Binibigyan ng kasanayan ng Panginoon ang mga taong mahihina para naman makaganti sila sa mga halimaw. Nagkakaroon sila ng kasanayan bago pa man sila makatungtong sa edad na 12 taong gulang. Sa lahat ng mga adventurers ay ang may mga S-rank lamang ang nabibigyan ng pansin sa kanilang mundo. Sa batang edad ng ating bida ay naghahangad na siya ng mas mataas kagaya ng nababasa at nakikita niya sa mga libro. Kaya naman ay araw-araw siyang nagdarasal sa Diyos na biyayaan siya ng kapangyarihan para lipunin ang mga masasamang halimaw sa kanilang mundo. Subalit nabigo siya sa mga inaakala niya. At sa wakas nakatanggap siya ng isang kasanayan kaya dali-dali niya namang sinabi sa pari ang tungkol sa kanyang kasanayan. Pagkasuri ng pari sa kanyang kasanayan, sinabi niya kay Chrome na ang kasanayan na kanyang natanggap ay baka mahirapan siya sa pagiging adventurer. Gumuho naman ang mundo ni Chrome sa kanyang nalaman tungkol sa kanyang kasanayan. Subalit sinubukan niya pa rin ang pagiging adventurer. At dito naglalakad sila sa madilim na parte ng dungeon. Sinabihan ni Arthur si Chrome na maglakad ng maayos. Humingi naman agad ng patawad si Chrome sa kanya. Dagdag pa ni Arthur na naging mabait pa sila sa kanya dahil sinama pa nila siya sa kabila ng pagiging walang kwenta niya. Kaya naman sinabihan siya ni Arthur na huwag siyang gagawa ng ikagagalit nila. Ang kasanayan ng ating bida ay tinatawag na revival. Kapag namatay siya ay mabubuhay siyang muli, kaso ang problema ay isang beses niya lang itong pwedeng gamitin. Ang skills o kasanayan ay ang pinaka-importanteng armas ng mga adventurers. Kaya naman naisip ng ating bida na ang kanyang kasanayan ay magagamit rin ng adventurers, kaso sa kadahilan ng isang beses lang magagamit ang skills na ito, pagtapos nun ay wala na siyang pag-asa maging adventurer pang muli. Kaya naman nabubuhay ang ating bida bilang isa sa pinakamahina na adventurer. Ginagawa naman ni Chrome ang kanyang makakayang gawin. Naisip niya na siguro nakakatawa ito sa iba, subalit para sa kanya ay ginagawa niya lang ang kanyang papel na protektahan ang kanilang bansa. Inalipusta pa siya ni Arthur at sinabi niya na ang ating bida daw ay merong nakababatang kapatid na babae, subalit tumatanggi ang kanyang kapatid na babae na samahan siya sa paglalakbay sa kadahilanang napakahina niya. Tumugon naman ang isa nilang kasama na talagang ang gagawin yun ng kapatid niya dahil napakahina ni Chrome. Pilit naman ang pagtawa ng ating bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay may biglang napansin si Arthur na isang halimaw na papasugod sa kanya. Kaya naman inactivate niya ang kanyang skill na tinatawag naman na Flame Cloak. At inactivate rin ng isa ang kanyang skill na tinatawag na Herculean Strength. Agad naman nilang pinagtulungan ang sumugod na halimaw sa kanila. Sinabi naman ng isa na napakadali namang patayin ng isang yun. Dagdag pa ni Arthur na ang tanging halimaw na kanilang hirap kalabanin ay ang mga tusong imps. Agad naman inutusan ni Arthur ang ating bida para kunin ang Magic Stone. Agad naman pinulot ni Chrome ang Magic Stone at nagpatuloy na silang muli sa paglalakad. Habang tinitingnan ni Chrome ang mapa ay sinabihan niya sina Arthur na wala na sa mapa ang kanilang tinutunguhan, kaya naman nagmungkahi siya na bumalik na sila. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Chrome ay agad naman siyang sinigawan ni Arthur na huwag siyang utusan kung ano ang kanyang gagawin, at dahil kung hindi ay bubugbugin niya si Chrome. Bigla naman siyang napatigil sa pagsasalita dahil may biglang tumulo na likido mula sa taas. Pagkatingin nila sa itaas ay nakita nilang maraming mga bugbears ang nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay linaban na naman nila ang mga bugbears at napagtanto nilang hindi nauubos ang mga halimaw na ito. Hirap na si Arthur sa paglalaban sa mga halimaw dahil sobrang kunat ng mga ito at napakarami pa nila. At ang halimaw na ito ay mga patay gutom. At dito meron siyang biglang naisip na paraan kung paano nila matatakasan ang mga halimaw na ito. Habang ang ating bida naman ay ginagawa niya ang kanyang makakaya para labanan ang mga halimaw. Hindi kalaunan ay napagtanto niyang hindi niya kayang labanan ang mga halimaw sa ganyang estado niya dahil ang tanging niyang skill ay kung mamamatay siya ay mabubuhay lamang siya ng isang beses.
Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay may biglang umatake galing sa kanyang likuran at nahulog siya sa bangin habang nakangisi naman si Arthur sa kanya na pinapanood siyang mahulog. Subalit biglang nakahawak sa dulo ng bangin si Chrome at humihingi siya ng tulong kay Arthur. Sinabi naman ni Arthur sa kanya na mas mabuti nang mamatay si Chrome kaysa sa lahat silang mamamatay. Papaalis na sina Arthur at sinabihan pa niya na meron namang skill si Chrome na mabubuhay pa siya ng isang beses sa baytawan nila at tumakbo na silang dalawa. Habang ang ating bida ay pilit umaakyat subalit naisip niya na meron nga siyang tsansang mabuhay ngunit sa ganito kalalim na bangin ay kung mabuhay man siya ay mahihirapan siyang makaakyat. Nawala na ng pag-asa ang ating bida kaya naman nagdesisyon na siyang bumitaw. At pagkabitaw niya ay nilapa siya agad ng mga halimaw at ang tanging naramdaman lang niya ay sobrang sakit ng pagkakakagat sa kanya ng mga halimaw. Habang nilalapa siya ng mga halimaw ay sa isip-isip niya na hindi siya pwede mamatay sa ganitong klase na lugar. Ang ibang parte ng kanyang katawan ay kinain na ng mga halimaw. At dito tuluyan nang namatay ang ating bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay biglang na-activate ang kanyang skill na revival. Unti-unti siyang dumilat at napatanong siya kung nabuhay ba siyang muli. Napagtanto niya naman na dahil iyon sa kanyang kasanayan na revival na pwede siyang mabuhay muli. Pagdilat niya ay nakita niyang buto-buto na lamang ang kanyang mga kamay. At laking gulat naman niya dahil hindi siya makapaniwalang nabuhay siyang muli na buto na lang. Agad niyang tiningnan ang kanyang itsura sa pamamagitan ng kanyang espada. Tinanong naman niya ang kanyang sarili na kung bakit siya nagkaganon. Maya-maya pa ay sinubukan niya magsalita subalit laking gulat rin niya na hindi siya makapagsalita. Agad niya namang binuksan ang kanyang sistema para suriin ang kanyang status. At dito ang uri ng ating bida ay isang white. Mababa lahat ng kanyang mga stats. At ang kanyang rango ay E lamang. At wala pa siyang kasanayan. Nang makita yun ni Chrome ay nadismaya naman siya dahil hindi na siya level 9 at tinatawag pa siyang isang white. Ang ibig sabihin naman ng white ay ang muling nabuhay na halimaw na merong masamang mana na nananalaytay sa kanyang mga buto-buto. Mahirap ito para sa isang E-rank na adventurer dahil ang white ay napakahina at walang katalinuhan na taglay at parang wala lang ito na parang isa lamang na gumagala na bangkay. Pagkabasa ni Chrome sa sistema ay agad naman siyang nagalit dahil ang sabi sa system ay walang alam ang white subalit si Chrome ay matalas ang kanyang isipan. Naalala ni Chrome ang sinabi ng pari sa kanya na wala silang record sa kanyang kasanayan, subalit kapag gumana ang kasanayan niya na gaya nga sa pagkakalarawan na hindi ito naaayon sa isang adventurer. Naisip naman ni Chrome na hindi niya alam ang buong detalye sa kanyang kasanayan dahil isa naman itong bihira na kasanayan. Nagtataka siya kung bakit nangyari ito sa kanya, naisip niya na dahil ba sa naging pinsala sa kanyang katawan o sa mana ng dungeon na ito. Sinabi niya naman hindi na ito mahalaga sa ngayon ang kanyang pag-iisip sa kung paano siya naging ganyan. Naisip niya na dahil nagkaroon siya ng ganyang katawan ay para siyang pinarusahan ng kamatayan. Napagtanto niya naman na namatay nga siya. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip niya na lang na hindi man naging perpekto ang kanyang buhay ay pinangarap niyang protektahan ang kanyang sariling bansa subalit sa lahat ng yun ay ang nakuha niya lamang na skill ay isang depektibo. Naalala niya kung paano niya ibuwis ang kanyang buhay sa araw-araw nilang paglalakbay. Ngunit ginagawa lang siyang katawa-tawa ng kasamahan niya. May bigla sumagi sa kanyang isipan na tinig at ito ay patanong na kung bakit hindi na lang siya tumigil kung wala naman siyang talento sa pagiging isang adventurer. Nadismaya naman ang ating bida subalit napagtanto niya na tama ang sinabi ng kanyang kapatid na babae sa kanya. Napaiyak naman ang ating bida dahil sarili niyang kapatid mismo ang nagsabi sa kanya ng ganon. Kaya naman naisip niya na ang mga may malalakas lamang na kasanayan ang may karapatan na mamuno sa sangkatauhan. Nawala naman ng pag-asa si Chrome dahil sa sitwasyon niya ngayon dahil sobrang hina niya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ng kanyang kawalan ng pag-asa ay bigla siyang bumangon at sinabi niya sa kanyang sarili na mali ang kanyang iniisip. Naisip niya na ang mga halimaw ay kaya nilang mag-evolve kapag tumataas ang kanilang level at makakakuha silang ng maraming kasanayan. Kaya naman naiisip rin niya na kung mag-evolve siya at makakakuha ng skills ay baka bumalik siya sa pagiging tao ulit. At kapag nangyari yun ay baka maging isa siyang S-rank na adventurer na matagal niya nang binitawan na pangarap niya noon dahil sa kasanayan na kanyang nakuha. Nawala naman agad ng pag-asa si Chrome dahil ang katangian niya ngayon ay napakahinang halimaw. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili kung magagawa niya nga bang lumakas.
Biglang sumagi sa kanyang isipan na hindi siya karaniwan na halimaw lamang kundi isa siyang halimaw na nakakapag-isip ng maayos. Kaya naman nagdesisyon siyang subukan dahil wala naman siyang magagawa pa. Dahil sa katangian niya ngayon ay nilalagpasan lang siya ng mga halimaw dahil isa lang siyang kalansay. Kaya naman nagpapanggap siyang hindi gumagalaw para mapag-aralan niya ang bawat kahinaan ng halimaw at kung paano niya sila tatapusin at kinakabisado niya ang lugar na kanyang kinaroroonan. At dito nakakita siya ng isang goblin at nakikita niya rin ang stats nito. Higit na mas lamang ang stats ng goblin kaysa sa kanya. Pagkalagpas ng goblin sa kanya ay napalingon ang goblin at nakita niya ang isang kalansay na kamay subalit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. At sa puntong pagtalikod ng goblin ay agad naman siyang inatake ng ating bida at masaya naman si Chrome dahil gumana ang kanyang plano. Nakatanggap siya ng 3 experience points at dumagdag ng 2 level ang kanyang level. Naisip naman ni Chrome na dahil napatay niya ang higit na mas mataas ang stats ng halimaw kaysa sa kanya ay sa isip niya na kaya niyang magpalakas pa dahil sa kanyang katawan ngayon na hindi pinapansin ng mga halimaw dahil isa lang siyang kalansay at lamang pa siya sa talino laban sa mga halimaw na nandito. Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang stats at sa isip-isip niya na kapag maabot niya na ang max level ng white na ito ay umaasa siyang makakapag-evolve siya. Kaya naman nabuhayan siya ng dugo kahit na namatay na siya ay nagdesisyon siyang mag-level up na parang inialay niya ang kanyang sariling patay na katawan. At maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakakita siya ng goblin slug na higit na mas mababa ang stats nito kumpara sa ating bida. Agad niya namang itong pinatay dahil alam niyang mas malakas siya dito. Nakakuha siya ng isang experience points. Nagreklamo naman si Chrome dahil napakakuripot magbigay ng experience ng halimaw na yon. Kaya naman naisip ni Chrome na naabot niya na ang limit ng kanyang plano sa pag-iiwas sa malalakas na halimaw para lang makapatay siya ng mahihinang halimaw. Napagdesisyonan niya na kailangan niya ng harapin ang malalakas na kalaban. Naisip niya rin na makakapag-evolve siya sa pamamagitan ng pagpatay sa mahihinang halimaw subalit aabutin siya ng 1 dekada kung mananatili lang siyang gagawin ito. Napaupo naman sa gilid si Chrome at iniisip niyang kailangan niya ng pagkain at pahinga subalit nagpasya siyang matulog dahil kung palaging gising lang siya ay baka makalimutan niya kung ano ang pakiramdam ng isang tao. Ayos rin sa kanya ang katangian niya dahil hindi na niya kailangan kumain pa. Dahil nandito siya sa dungeon na wala man lang sikat ng araw at nalimutan niya na kung anong oras na ngayon at kung anong araw. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung 1 linggo na ba ang nakalipas o 2 araw pa lang. Hindi naman niya alam kung ilang araw o oras na ang nakalipas at naisip niya na baka kalahating araw pa lang siyang nawawala. Naisip niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Calmea na siguro ay nag-aalala na sa kanya ngayon. Napagtanto naman ni Chrome na ilang araw naman siyang naglalakbay bago ito nangyari sa kanya at siguro hindi naman yun mapapansin ng kanyang kapatid. Bigla na naman niyang naalala ang tanong ng kapatid niya sa kanya na kung hindi pa ba siya titigil dahil wala naman siyang talento sa pagiging isang adventurer. Napagtanto naman ni Chrome na kahit pa malaman yun ng kanyang kapatid na nawawala siya ay hindi naman siya mag-aalala sa kanya. Sinisi ni Chrome ang kadiliman ng dungeon dahil nakakaisip siya ng mga negatibong bagay. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na kung gusto niyang lumakas ay kailangan niyang makipaglaban sa malalakas na halimaw. Kaya naman agad siyang umalis para maghanap ng mga halimaw na higit na malakas sa kanya. At dito meron isang wolf na tinatawag na Red Eye, 7 ang kanyang level at ang rank nito ay D, higit na mas malakas ito sa ating bida. Kaya naman ginamit na naman ni Chrome ang kanyang pambihirang teknik. Napansin naman ng lobo ang kalansay sa kanyang tabi subalit nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sa isip-isip naman ng ating bida na kapag mapatay niya ang lobo ay mag-level up siya agad-agad dahil maabot niya na ang maximum na level ng white. Subalit naisip niya rin na higit na mas malakas sa kanya ang lobo. Nagdalawang isip naman si Chrome dahil baka hindi niya kakayanin. Kaya naman pinalakas niya ang kanyang loob dahil isa siyang halimaw na meron talinong taglay ng tao. Kaya naman kailangan niyang gamitin ang kanyang kalamangan sa mga halimaw sa abot ng kanyang makakaya. Maswerte naman si Chrome dahil sa kanyang katawan ay nagagawa niyang magpanggap na patay upang hindi siya mapansin ng mga halimaw. At ligtas siya sa kanyang pag-iimbestiga sa lugar ng dungeon at sa mga halimaw. Kaya naman pinag-aralan niyang mabuti ang lobo at kung saan ang kanyang tinutuluyan. Nang malaman niya na ito ay agad niyang sinimulan ang kanyang plano. At dito nakita ng lobo ang isang kalansay at mga bagahe nito.
Kaya naman nilapitan niya ang bagahe at inamoy kung merong pagkain. Agad namang tumayo si Chrome para saksakin ng kanyang espada ang lobo. Pagkasaksak niya sa lobo ay napaatungal naman ito sa sakit. Tinalsikan ng dugo ng lobo si Chrome at sa isip-isip niya na alam niyang pupuntahan siya ng lobo dahil meron mga bagahe at kalansay. Nahulog sila sa mababaw na bangin subalit nauna nahulog ang lobo dahil si Chrome ay magaan kaya naman hindi gaano mabilis ang kanyang pagbagsak. Pagkabagsak ng lobo sa ilalim ay agad naman sinaksak ni Chrome gamit ang kanyang espada. At muling umatungal ang lobo sa sakit. Gagawin naman lahat ng ating bida ang lahat ng paraan upang mapatay niya ang mas malakas sa kanya na kalaban. Muli niyang sinaksak ang lobo subalit kinagat ng lobo ang kanyang espada at dahil malakas ang lobo ay hindi kinakaya ni Chrome na hugatin ang kanyang espada sa pagkakakagat ng lobo. Maya-maya pa ay kinagat ng lobo ang buto ni Chrome sa kanyang braso at naputol ito at tumilapon ang kanyang buto na may hawak na espada. Napagtanto naman niya na katapusan niya na, subalit nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa kanyang determinasyong mas lumakas. Ginamit niya ang kanyang sariling buto para saksakin ang lobo ng buong lakas sa leeg nito. Napakalakas ng pag-atungal ng lobo dahil ito na ang kanyang huling atungal. Napatay naman ni Chrome ang lobo subalit wala na ang isa niyang kamay. Nakatanggap siya ng 11 experience points. At nag-level up siya at naabot niya na ang maximum na level ng white. Masayang-masaya naman si Chrome dahil nagawa niya maabot ito. At dito naabot na nga niya ang maximum na level ng white at natupad na niya ang kondisyon para mag-evolve. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil nakapag-level up siya sa loob lang ng maikling panahon. Masayang-masaya naman siya dahil dito. Kaya naman pinuri ni Chrome ang kanyang katawan kahit na pangit ang itsura ay medyo may katigasan naman. At alam na ni Chrome sa kanyang isipan kung paano mag-evolve ang isang halimaw. Agad naman siyang pumunta malapit sa tubig. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ng bitak ang kanyang mga buto at napagtanto naman ni Chrome na mag-e-evolve na siya at ang kanyang katawan ay makaka-recover muli. Maya-maya pa ay bigla naman siyang umilaw at habang nagaganap ang kanyang pag-evolve, humiling siya na sana gawin siya na parang mukhang tao. Nang matapos na ang proseso ng kanyang pagpalit anyo ay agad naman niyang tinignan ang kanyang sarili sa tubig. Nakita niya na meron na siyang laman at mahaba ang kanyang mga tainga. Nag-evolve ang ating bida mula sa white at ngayon ay isa na siyang ghoul. Ang ghoul naman ay isang patay na katawan na naging halimaw, at ngayon ay nakuha niya na ang anyo ng isang corpse-eating demon. Meron itong matatalim na kuko at pangil ngunit ang pinakinatatakutang katangian ng ghoul ay ang kanyang abilidad sa pagpapagaling o regeneration. Nadismaya naman ng kaunti ang ating bida dahil iba ang kanyang inaasahan subalit ayos na rin ito sa kanya dahil mas naging tao na siya kumpara kanina. Nakita niyang bumalik ang kanyang kamay at nagpapasalamat siya sa kanyang pagpalit anyo at pati na rin sa angkin niyang kasanayan na tinatawag na regeneration. At dito nakita niya ang kanyang stats na bahagyang tumaas ang mga ito. Masaya naman si Chrome dahil tumaas ang kanyang stats at meron pa siyang bagong kasanayan na regeneration. Ito ang kanyang inaasam-asam na malakas na kasanayan. Napakamot naman siya ng kanyang ulo dahil hindi niya naman gustong maging isang halimaw. Nang matapos niya ng tignan ang kanyang stats ay naisip niya na kasalukuyan niyang anyo ngayon ay merong level cap na hanggang sa 20 at makakapagpalit na naman siya ulit ng anyo kapag naabot na naman niya ang level cap ng ghoul. Nakangiti naman ang ating bida dahil ginaganahan siyang magpataas ng level. At dito naisip niyang wala naman siyang pagpipilian kundi ang magpataas ng kanyang level at mag-evolve. Sa pamamagitan ng kanyang estado ngayon ay naiisip niya na kapag mataas na ang kanyang level ay umaasa siyang babalik siya sa pagiging tao at maging isang pinakamalakas na adventurer. Agad naman siyang naghanap ng mga kalaban upang makapag-level up muli, at dito nakasagupan niya ang halimaw na tinatawag na Monster Rat. Hindi naman ito nalalayo sa kanyang level at stats subalit ang ranggo nito ay D. Maya-maya pa ay inatake siya ng malaking daga at sinalag naman niya ito gamit ng kanyang espada. At dito nahihirapan siyang gamitin ang kanyang espada dahil mahahaba ang kanyang kuko. Dahil sa kakaisip niya ay hindi niya napansin na papaatake na pala ang malaking daga at tinamaan siya sa kanyang dibdib. Napa-atras naman siya dahil sa bigat ng pag-atake ng daga sa kanya. Maya-maya pa ay naisip niyang ibato ang kanyang espada patungo sa daga. Nagulat naman ang daga at agad niya itong iniwasan at sa puntong pagkaiwas niya ay nalingat siya at bigla naman siyang sinugod ng ating bida at ginamit niya ang kanyang mahahabang kuko para atakihin ang malaking daga.
Sa isang pag-atake lang na kanyang ginawa ay napatumba naman agad ang malaking daga at sa isip-isip niya habang tinititigan ang kanyang mahahabang kuko na hadlang ang sandata niya sa kanyang mahahabang kuko at ngumiti naman siya dahil hindi na niya kailangan pang gumamit ng espada. Nakakuha siya ng 7 experience points at muling tumaas ng isa ang kanyang level, habang tinititigan niya ang kanyang stats ay nagulat siya dahil dumagdag ng isang level ang kanyang antas. Naisip niya na ang sunod ng pag-evolve niya ay nasa 20 level pa. Maya-maya pa ay agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan na regeneration dahil sa natamo niyang sugat, agad naman humilom ang kanyang sugat pagtapos niyang gamitin ang kanyang skill. Pinagmasdan niya ang malaking daga at naisip niya na ang katawan niya ngayon na gulay maginhawa ngunit nakakaramdam siya ng pagkagutom. Kinuha niya ang binti ng daga, at agad niya naman itong minukbang at habang minumukbang niya ang binti ng daga, sa isip-isip niya na ang daga ay marumi subalit hindi niya mapigil ang hindi kumain at naisip niya habang kumakain siya na parang unti-unti na siyang nagiging halimaw. Ngunit napagtanto niya rin na mas nagiging tao nga siya kumpara noong siya pa ay isang kalansay. Tumigil siya saglit sa pagkain dahil naisip niya na walang duda na malapit na siya magiging tao ulit. Hinigpitan niya ang kapit sa binti ng daga at agad niya namang pinagpatuloy ang pagmumukbang sa binti ng daga. Makalipas ang ilang araw nakaharap naman ni Chrome ang isang orc na level 14 na D-rank. Nagkatitigan muna sila ng orc, at maya-maya pa ay bigla siyang sumugod at kinaltukan ang orc. Dahil sa lakas ng kaltok niya sa orc ay agad naman itong namatay at nakakuha siya ng 33 na experience points. At tumaas na naman ng isang antas ang kanyang level. Masayang-masaya naman si Chrome dahil muli na naman siyang na-level up. Kasalukuyan niyang ginagamot ang kanyang sugat at nagpapasalamat naman siya dahil sa kasanayan na ito dahil nagagawa niyang isugal ang sarili niyang katawan para lamang mapatambi niya ang kanyang mga nakakalaban na mas malakas pa kaysa sa kanya. Pinagmasdan niya ang kanyang kuko at nagpasalamat rin siya sa pagiging undead niya dahil hindi siya nakakaramdam ng pagkapagod. Tiningnan niyang muli ang kanyang stats at 6 na level na lang ang kanyang kailangan upang makapag-evolve siyang muli. Naalala niya ang dating siya na level 9 at napagtanto niyang mas mabilis ang pagtaas ng kanyang level kahit na isinusugal niya ang sarili niyang buhay ngayon. Napagtanto niya rin na mas malakas na siya ngayon kaysa sa dating siya. Napaupo naman siya sa gilid at umaasa siya na sana sa susunod niyang pagpapalit anyo ay mas magiging mukhang tao na siya. Maya-maya pa ay sumagi sa kanyang isipan ang kanyang nakababatang kapatid na si Calmea at iniisip niya na kung ano na ba ang ginagawa ng kanyang kapatid ngayon. Noon ay masaya pa silang magkasama ng kanyang kapatid subalit bigla na lang siyang hindi kinakausap ng kanyang kapatid nitong taon lang na ito. Naalala niya na baka dahil sa kanyang skill na hindi siya makakapaglikom ng malaking pera at hindi niya matustusan ang kinakailangan ng kanyang kapatid. Subalit hindi kagaya ni Chrome na ang kapatid niya ay biniyayaan ng magic skill na nararapat sa isang adventurer. Naalala pa niya dati na papalabas na sana ang kanyang kapatid sa pintuan ngunit tinanong siya ni Chrome kung si rank na ba siya. Pinagmasdan lang siya ng kanyang kapatid at wala man lang tugon. Napakamot naman sa ulo si Chrome at nahihiyang sinabi na namamangha siya sa kanyang kapatid habang siya ay nananatili pa ring isang D-rank. Galit naman na sinabi ng kanyang kapatid na tanga at mahina ang katulad ni Chrome para sa isang adventurer at sinabihan niya si Chrome na kung bakit hindi na lang siya tumigil dahil wala namang siyang talento sa pagiging adventurer. Tumigil naman ang mundo ni Chrome sa kanyang narinig dahil ang kapatid niya mismo ang nagsabi sa kanya ng ganoong bagay na dapat ang magkapatid ay nagtutulungan. Naisip rin niya na wala siyang kwentang kuya para sa kanyang kapatid habang ang nakababatang kapatid naman niya ay biniyayaan ng talento. Nag-umpisang minaliit siya ng kanyang kapatid nang nagsimula na si Calmea na magtrabaho bilang isang adventurer. Kaya naman simula noon ay hanggat maaari ay umiiwas siyang umuwi sa kanilang bahay dahil hindi niya kaya ang pang-aalipusta ng sariling niyang kapatid sa kanya. Naisip ni Chrome na baka nag-aalala na ang kanyang kapatid kung ano na ang nangyari sa kanya o siguro hindi dahil wala namang pakialam ang kapatid niya sa kanya. Naisip niya na kung umuwi siya ng ganito sa kanilang bahay ay sigurado siyang papatayin lang siya ng mga adventurer at dahil hindi pa siya nakakapagsalita. At dito sinubukan niyang magsalita subalit walang nalikhang tuno. Sinubukan niya ng sinubukan at umabot na sa puntong kakanta na sana siya subalit meron siyang narinig sa hindi kalayuan na naglalakad. Inakala niyang goblin ito at naisip rin niya na parang hindi goblin ang mga ito at dali-dali siyang nagtago para matyagan ang mga ito. Nakita niya na merong 3 tao.
Dahil sa sobrang gulat niya ay tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya marinig subalit napagtanto niyang hindi pa siya nakakapagsalita. At maya-maya pa ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Calmea. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid ay hindi niya sukat akalain na makikita niya ang kapatid niya rito sa dungeon na ito. Kaya naman nagdesisyon si Chrome na umalis na sa kanyang pinagtataguan na hindi siya napapansin dahil kung mapansin siya ay papatayin nila siya. At dito tinanong ni Calmea ang lalaki na kung bakit sila naubusan ng gamot, humingi naman agad ng tawad ang lalaki dahil hindi niya namaalaya na ganoon na pala karami ang nagamit nilang gamot. Pinakita naman ng isang babae kay Calmea ang sisidlan ng gamot at sinabi niya na hindi nila nasuri ng mabuti kung ilan pa ang laman dahil ang sisidlan ng gamot ay mukhang meron pa namang laman kung titignan. Tumugon naman si Calmea na madali lang ang kanilang trabaho at sana sinuri nila ng mabuti ang kanilang dala kung meron pa. At tinanong niya sila na paano kung kakagatin sila ng mga halimaw dito. Tugon naman ng babae sa kanya na hindi naman masama ang kanilang sitwasyon dito, at kung sakali mang masugutan sila ay lilinisan lang nila ito at iinyuman lang nila ng potion. Biglang nagsalita si Calmea na makinig sila sa kanya. Pinasaringan niya ang lalaki at tinanong niya ito na kung pagkakatiwalaan ba nila ang isang tao na hindi siniseryoso ang paghahanda na siyang bahala sa kanila. Nagalit naman ang lalaki at tumugon ng pasiga na sila ang sumang-ayon sa kanya nung una. Tugon naman ni Calmea sa kanya na siya ba ang magiging responsable kung hindi sila sumang-ayon sa kanya. Dagdag pa niya na walang dahi-dahilan kung itataya nila ang mga sarili nilang buhay, hindi naman nakasagot pa ang lalaki dahil naisip niya na merong punto si Calmea subalit galit pa rin siya. At sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan sila ng ating bida at sa isip-isip niya na ganun pa rin ang eksena sa dungeon na meron pa ring pagtatalo. Napahawak naman siya sa kanyang ulo dahil naisip niya na may punto naman ang kanyang kapatid subalit hindi niya kailangan maging malupit. Pagkababa niya ng kanyang kamay ay sumagi sa bato ang kanyang mahabang kuko at lumikha ito ng tunog. Agad namang naalerto ang mga adventurer na ito at inaakala nila na isang halimaw yun ngunit hindi sila sigurado. Maya-maya pa ay ginamit ni Calmea ang kanyang kasanayan na tinatawag naman na Ice Arrow patungo sa pinanggalingan ng tunog. Nakilala naman agad ni Chrome ang chant na yun na sa kanyang kapatid yun. Pagkabitaw niya ng kanyang Ice Arrow patungo sa pinagtataguan ni Chrome ay nadaplisa naman siya sa braso niya. Nang pinuntahan nila ang pinanggalingan ng tunog ay nakita nila ang isang ghoul na halimaw. Sinabi ng babae na ang ghoul ay hindi naman kalakasan subalit makukunat sila dahil sa angkin nilang kasanayan na regeneration. Napagtanto naman ni Chrome na nasa alanganing sitwasyon na siya ngayon dahil nakita na siya ng mga adventurer at hindi lang yun, kapatid niya pa mismo ang nakakita sa kanya sa ganyang kalagayan niya ngunit hindi siya nito kilala dahil isa na siyang halimaw ngayon. Ang babaeng ito ay si Lina Lilaine at isa siyang level 15, ang lalaki naman na ito ay si Derek Dean, na level 14. Nakangisi naman ang lalaki habang binubunot niya ang kanyang espada at sinabi niya na kailangan nilang durugin ang ghoul na yan sa iisang pag-atake lamang. Siya naman ang nakababatang kapatid na babae ng ating bida, siya si Calmea Clenk at ang kanyang level ay 18, at sinabi niya sa kanyang kasama na kung basta-basta lang siyang susugod ng hindi nag-iisip ng stratehiya ay mapapahamak lang siya. Dagdag pa niya na kung dudurugin man nila ang isang halimaw sa isang atake lang ay dapat wala nang mapupuntahan ang halimaw at yun na ang oras para sa isahang pag-atake lang. Tinanggap na lang ni Chrome ang kanyang kapalaran dahil nakita na rin naman siya ng mga adventurer. Naisip niya na kung nag-iisa lang siguro ang adventurer na nakakita sa kanya ay kaya niya pa ngunit pag tatlo na ay alanganin na siyang lumaban sa mga ito. Pinagmasdan niya si Calmea at nakita niya na mas lalo pang tumaas ang kanyang level at mas lumakas. At dito nag-isip siya ng paraan para man lang makatakas siya sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Subalit hindi pa man siya nakaalis sa kanyang pwesto ay agad naman siyang sinugod ni Derek Dean at sinabi niya habang papasugod siya na dudurugin niya ang ghoul gamit ang kanyang kasanayan. Ginamitan niya ng scorching slash si Chrome at buti na lang nakailag siya. At sa isip-isip naman ng ating bida na ang skill na gamit ni Dean ay ang kanyang sandata ay binabalutan ng apoy. Hindi pa man siya nakapwesto ay sunod naman na sumugod si Lilaine gamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na light body. Nagulat naman ang ating bida dahil sa sobrang bilis ng pagpunta ni Lilaine sa likuran niya at agad naman siyang inatake nito gamit ang kanyang espada, dahil sa bilis ni Lilaine ay ipinangsalag na lang ni Chrome ang kanyang braso. Pinagmasdan naman niya ang lalaki na hindi man lang siya maka-counter ng atake dahil sa sobrang bilis gumalaw ng babae at wala na siyang magagawa kundi ang umilag na lang.
Pinagmasdan naman sila ni Chrome at sa isip-isip niya na ang laki ng diferensya ng tatlong adventurer laban sa isa. Kaya naman imposible siyang tumakas sa kanilang tatlo. Wala namang magawa si Chrome dahil hindi niya gusto makasakit ng tao. Agad naman naglunsad ng pag-atake si Dean. Habang ang ating bida naman ay nag-iisip na hindi siya karaniwan na halimaw lang kundi isa siyang halimaw na may taglay na talino ng tao. Kaya naman naisipan niyang sipain ang bato patungo kay Dean. Sinalag naman ni Dean ang bato gamit ang kanyang espada, at agad naman siyang nagalit dahil sa ginawa ng ghoul sa kanya. Bigla namang nagulat si Dean dahil sobrang bilis rin gumalaw ng ghoul. At agad naman siyang sinuntok ni Chrome sa kanyang dibdib. Naisip naman ni Chrome na hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang mga kuko dahil ayaw nga niyang makasakit ng tao. Ginamit naman ni Chrome ang pagkakataong yun para makatakas sa kanilang tatlo. Habang tumatakbo si Chrome ay sa isip-isip niya na ang paghabol sa isang halimaw patungo sa kailaliman ng dungeon ay ipinagbabawal sa kanila. Kaya naman mas binilisan niya pa ang pagtakbo para hindi na siya masundan ng mga ito. Agad naman siyang hinabol ni Lilaine at sinabi niya na hindi niya papayagan makatakas ang ghoul na yon. Habang tumatakbo naman si Chrome palayo sa kanila ay nakita niyang hinahabol siya ng babae at sa isip-isip niya na kapag nahabol siya ng babae ay kailangan na niyang labanan ito dahil wala na siyang naiisip na ibang paraan kundi ang lumaban. At dito naabutan na nga ni Lilaine ang ghoul at inatake niya ito, sinalag naman ni Chrome ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang braso. Habang sinasalag ni Chrome ang pag-atake ni Lilaine ay sa isip-isip niya na kaya niyang tanggapin ang pag-atake ng babae dahil meron naman siyang kasanayan na regeneration. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.